Diyos sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo ay naging bata upang makibahagi sa ating buhay bilang tao. Hindi siya nanatiling bata. Kaya ang tanong, kapag may sinasabihan na gano'n, sino yung sumasabi? Ano yung sumasabi? O baka naman ito ay gawa-gawa lang. Dahil ang Santo Niño, di ba, lumaki. Tapos, ay nakita natin, di ba? Pag pinamos ako, sinanay ang kanyang buhay para sa atin. Pero ang pagiging Santo Niño ay sumasalamin sa kanyang pagpapababa bilang Diyos na nagpakababa upang ilapit tayo sa Kanya. Ang pagkabata ay simbolo ng pagiging simple, pagiging inosente, kasunuri, mapagtiwala at mapagpakumbaba. Pero ganun pa ba ang nagiging kalamihan ng mga bata ngayon? Meron pong isang kakilala, sabi niya, Father, yun po kami mahan namin, mo isa isang pangalan. Pero napakatutong daw, pagkunan. Tapos naman, di ba makikita natin sa social media yung mga bata ngayon, minsan yung nahuhulog talaga yung oras yung panahon sa paglalaro, di ba? At mas uunahin pa yung paglalaro kaysa sa kumain, kaysa mag-aral, kaysa sa matulog. Suwayin natin ang ating mga sarili. Di ba tayo ay naging mapagpakumbaba sa harap ng Diyos? Handa ba tayo isagabi ang ating sariling kagustuhan upang maglingkod sa Kanya? Pangalawa, makikita sa Ebanghelyo ang pagkalinga ng banal na pamilya kay Jesus. Sa kabila ng pagkabahala ni Maria at Jose, sa pagkawala niya, sila ay patuloy na nagtitiwala at nagsusumika upang siya'y matagpuan. Ang mga kapatid, ang Santo Niño po ay nagbibigay din ng kahalagaan ng pamilya bilang sentro ng paghubog sa pananampalataya at moralidad. Pagkilala natin kung paano ba natin pinapahalagahan ang ating pamilya. Pinapaunlad ba natin ang pananampalataya ng bawat isa sa ating tahanan? Ang pamilya, ang tinatawag natin na domestic church. Dito unang natututunan at naisa sa buhay ang pananampalataya. Di ba yung mga bata? Tayo lahat, dito nagsimula sa pamilya. Ang pamilya ang nagturo sa atin. Di ba kung paano tayo makikisalamuha sa ating kapwa? Kung paano magdasal? Kung paano tayo dapat magsimba tuwing araw ng linggo? Dito natin natututunan sa pamilya. Ang mga magulang, ang unang turo ng pananampalataya ng kanilang mga anak. Sa kanilang halimbawa at pagtuturo, natututuhan ng mga bata ang kahalagahan ng panalangin, pag-alang sa Diyos at pagsasabuhay ng Ebanghelyo. Halimbawa po, iba ang simpleng pagdarasal na sama-sama bago kumain o bago matulog ay isang paraan ng pagpapalalim ng pananampalataya. Pero kaya nga, ko kanina, nakatawa mo ba ito ng bawat pamilya dahil hindi natin bisa-bisa nagiging abala na tayo kahit yung mga bata, di ba, nagiging abala na sa mga bagay sa ating pang-araw-araw. Kaya tayo ba, bilang mga magulang at tagapag-alaga, ay nagsusumikat na ituro ang tamang aral ng pananampalataya at pagpapatawad sa ating pamilya. Sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga aral ni Kristo, katulad ng pagmamahal sa kapwa, pagtanggap at pagbibigay ng pagkakataon, ang pamilya ang nagiging salamin ng pag-ibig ng Diyos. Ang pagtuturo sa mga anak na magpatawad at magpapababa ay mahalagang bahagi ng Kristiyanong pamumuhay. Pangatlo at panghuli, si Jesus bilang Santo Niño ay nagpakita ng pasitihing pagnanasa na maging malapit sa kanyang Ama sa langit. Kaya nga, sa murang edad, siya po ay naging kabala sa gawain ng Diyos na nagsasabing, hindi ba ninyo alam na dapat ako manatili sa bahay ng aking Ama? Kaya mga kapatid, ito ay napakagandang paalala po sa atin nung naging pagtutunan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, hindi ba ninyo alam na dapat ako manatili sa bahay ng aking Ama? Kaya ito po ay isang magandang paalala, hindi lang para sa mga bata, kundi para sa ating lahat, na panatilihin natin yung ating pananatili sa bahay ng Diyos. Ano ba yung maitutuloy natin na bahay ng Diyos? Ito yung simbahan ng mga bisita. Pag tayo nagtitipon, ibig sabihin, di ba tayo nagkakaisa sa panalangin? Kaya ito yung dapat na
ipaalala natin sa mga bata at sa ating lahat na tayo ay manatili sa bahay ng Diyos Ama. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili, tayo ba ay nagbibigay ng panahon upang mas mapalapit sa Diyos? O ginagawa ba natin ang ating misyon sa buhay ayon sa kanyang kalooban? Kaya po ang kapistahan ng Santo Niño ay paanyaya na maging tulad ng isang bata. May pananampalatayang buo, pusong dalisay at may tiwala sa Diyos. Sa pamamagitan ng halimbawa ng Santo Niño, tayo rin ay tinatawagan na maging masunurin, mapagpakumbaba at puno ng pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya kung mga kapitala sa banalamisang ito, ipanalangin natin ang bawat isa. Tulungan nawa tayong maging tulad ng kanyang anak. Mapagpakumbaba, masunurin, mapagtiwala at matatag sa pananampalataya. Gabayan tayo upang mahalin ang Diyos ng buong puso at maglingkod ng may kagalakan.